dito, Pete, tanggal muna tayo ng stud, no? Para madali tanggalin tong gasket. Itong mga stud. Stud tawag dito, ha. Tapos, mga bossing, dito naman sa base natin, meron siyang dalawang dowel. Bakit may dalawang dowel, mga bossing? Ibig sabihin yan, siya yung magsasentro ng block natin dito sa engine natin, no? So, pwede nyo tanggalin kung natatanggal. Minsan kasi masikip yan. Up and down yan. Pag nakaharap kayo sa makina, laging nasa kanan ang mga dowels. Nasa tendaanan ng langis. Tatanggalin namin yung lumang base gasket kasi syempre ayun na po na to. Magkakaroon ng passage palabas yung engine oil natin, which is masama kasi kakalat, dudumi sa makina. Ngayon, Dapat nakatread to ng malayo rin para tapos paghigpitin mo silang dalawa. Yeah. Dali. Second natin. Oh! Dali na, yun. pwede ko na tagal ito, no? Tapos na dito pa, no? Dali. Last ball, Pete. Last but not the least. Ito na lang yung isa. So, konting tip mga bossing, no? Kapag baguhan kayo sa pagkakalas, yan, sa amin kasi, kumbaga alam na namin yung gagawin. Takapan nyo tong ayan yung butas na yan. Just in case may maliligot na bata sa inyo or may nagagawa. Kasi pag may mga maliliit na debris na pumasok dyan o kaya kung bato, buhangin, magdasal na kayo kasi pwedeng pumasok sa sigunyal, ayan sa crankshaft natin, tapos magkaroon ng alog. Kasi papasukin yung mga bearing pwedeng masira. Ang magiging main cause nun mga bossing, kakalog yung makina nyo, iingay. This gasket. So turo pa rin namin sa inyo ni parang Yopip kung paano diskarte sa pagtatanggal niyan. Tatanggalin ko na yung piston. Lagyan natin ng takip tong takip tong sa may makina natin at baka kasi pumasok yung meron kasi ditong parang alambre, yung pin kung tawagin. Tanggalin natin yon. Baka pumasok sa loob. Kainin na sigunyal, kumatok makina mo. Yan, nilapit natin. Tapos, eto. Yan, parang alambre na yan. Tatanggalin natin. Gagamit tayo ng long nose. Pangtanggal. Yan. Pwede namang isa lang ang tanggalin nyo kasi kabilaan nyo. Doon sa kabila meron din. Pero hindi na kailangan kasi pwede nang itulak tong piston pin. Yan. Kalahati lang kasi pwede na matanggal. Ito yung piston natin. Hindi ko lang talaga alam bakit yung stock nagkaroon ng markings. Pero parang overheat sign kasi ito Baka may ginamit si Pinson na pangit na oil. Tanggalin na natin tong mga piston rings. Si Opip, tatanggalin na tong base gasket. Ito naman tayo sa piston natin. So, mga bossing, stock engine po yung pinag-uusapan natin dito, no? Ibang usapan na po kapag yung loaded na yung engine natin or naka 59 na o yung iba-iba na basta nag-bore up. Ayan. So, usapang piston ring naman tayo mga bossing. Sa pagkalas pa lang tayo. Tapos, yung first ring natin, ito. First ring ibig sabihin dito sa pinaka-top. Ayan. Ang titignan nyo dyan, medyo round yung edges niya dito. Ayan, round. Makakapa nyo naman yan. Ayan, round. Medyo hindi kita sa video pero makinis yung round edges niya. Sunod, dito tayo sa second ring. Tanggalin lang natin, no? Tapos tulak. Tapos tulak. Second ring mga bossing, yan, matalas. Both sides yan, matalas. Tapos meron tayo dito yung tinatawag na oil ring.
Yan, meron siyang dalawang maninipis. Yun. Ito yung una. Tapos yun yung bakas ng parang ano siya, wavy na piston rings sa part ng oil ring. Manipis. Dito naman walang kaso kung magkabali-baliktad. Pero syempre, tapat nyo pa rin dun sa may markings. Sino yung dulo nung isa? Okay. Yan. Ito yung markings na sinasabi ko, yung pinagpakatan. Pero kapag matanda na yung mga piston rings, yung matagal na, advisable na rin na palitan to. Yan. Mamaya malalaman nyo kung bakit. Sunod ito. Come on baby. Yung. Tapos, pag natanggal nyo na lahat ng piston rings, pwede na natin i-wire wheel to, linisin ng gas para luminis. Set aside na natin. Check tayo ng piston rings mga bossing, kung pwede pa i-reuse. Unahin natin yung first ring. Yan. Lagay lang natin. Tapos, para pumantay, tulak natin ng piston para malaman natin yung clearance niya dun sa end cap ng piston rings. Okay. Uy, pwede pa. So, ito yung sinasabi ko na pwede pa mga bossing. Kapag ganyan yung end cap niya, sobrang liit ng clearance, pwede pa i-reuse. Ayan o. Bali lahat pala, check natin mga bossing. Check natin. Check. Kopya, pwede pa. Ayan. Pwede pa yung ano natin second ring. Kapag malaki ng gap niyan, hindi na pwede talaga ano. Kasi pwede nang pumasok yung oil natin. Tapos mag-cause ng usok sa pipe, white smoke. So yun lang, yung oil ring naman kahit hindi na eh. Pero dahil matanda na to, pwede na rin palitan kung maselan din. Pero kung nagtitipid, pwede pa gamitin. Comfort pa lang. Comfort pa lang. Pip, pati nga pip. Ito na lang. Oh! Tinalag. Konti na lang. Pero yun yung pinaka-crucial part, ilalim eh. Tsaga-tsaga lang. Alright mga boss, balik tayo. Ba't nakaharap sa akin? Yan, kapag tanggal nyo na yung base gasket ng dito sa may engine natin, no? Yan. Pwede na natin i-set aside yan kasi ang gagawin na lang natin, lilinisin yung sa mga taas yan. Cylinder head, yung internals ng cylinder head, mag-aasinta tayo ng valve, i-resurface natin kasi once na tinanggal mo, pwedeng maiba yung pwesto ng pinaglapatan ng valve sa valve seat. Tapos, yan, yung mga iba na, linis-linis na lang. So, kalasin muna natin itong cylinder head mga bossing para makita natin yung internals, lalo na yung rocker arm tsaka yung tops. Kita dito. Gamit tayo ng linears para tagalin muna natin itong tappet cover. So dito mga bossing, makakita kayo ng mga gagawin ko na may diskarte, may proper tools, may power tools or basta kung anong mangyari kasi minsan ayoko mahirapan sa isang bagay na hirap na hirap ako. Kung yung iba kaya, yung iba hindi ko rin naman din kaya gawin. Katulad ng bumili ako ng proper tools na para sa valve spring. Yung compressor niya para malagay ko yung valve block. 24mm para sa tappet covers.
luwagan yung mga valve screws. Ito. Usually 8mm yan. Meron naman din 9. Luwagan lang para gumalaw. Kaya naalog na, okay na. Kabila. Okay. Sunod mga bossing, kuha ng 5mm na Allen. Pwede namang manual pero sa akin kasi parang mabilis yung trabaho. Yung guide ng cam tsaka ng mga pin ng rocker. Meron siyang Allen bolt dito na 5mm. Siyempre sumunod. Kapag tanggal na mga bossing, tanggalin yung pin. Ayan, nasa loob yan, dalawa. So, mga bossing, 8mm. Alright mga bossing, tanggalan natin yung cam tsaka yung pin. Pwede na natin hugutin yung rocker arm. Ayan, nalaglag sa loob. Ayan, nasa loob. Tanggalin ko muna to. Yung ano. So dito mga bossing, pagtanggal ng ito, yung valve guide tsaka valve lock, kuha lang kayo ng extension na medyo makapal-kapal. Tapos paluin nyo lang. Pag stock, madali lang. Pwede nyo na hugutin yung itong ano, barbola. So inukuha natin exhaust valve. Right. Pwede na dumaan tong rocker arm. Yan. Pwede naman dumaan kahit may valve spring pa. Pero syempre para madali, kinakalas na rin naman natin.
Tapos tanggalin lang natin tong valve seal kasi papalitan na natin ng bago. Dito mga boss, pwede nyo hugutin ng plies. Kasi papalitan naman din ng bago, okay lang na masira yun. Tsambahan lang pag di nasira. Wala talaga, sira. Tapos, pinaka last part, may washer yan dito yung pinagpapatungan ng valve spring. May ibang tangang mekaniko, inaalis yan o hindi binabalik. Kala nila hindi nakakatulong, pero pag wala niyan, umikot yung valve spring, kakayurin niyo yung pinag-uupuan ng valve spring. Kumbaga, direct to the cylinder head, kakayurin niyo, masisira. Okay, pwede na to linisin. Tama po naman yan. Alright, so nandito tayo sa loob. Ayun si parang Yopip, naglilinis. Patingin niya ako, Pip. Naglilinis mo. Saan ka na? Ay, manifold. Sa maliit na manifold. Linisin lahat ng pinagbakasan ng mga pinagdaanan. Uy, okay na yung block. Jeez. Ito, yung mga pinagbakasan din ng base gasket. Kailangan din tanggalin. Ito na yung carb, okay na. Ito na yung sunod. Internals ng head, tapos cylinder head. Tapos i-wire wheel namin to, yung chamber. Okay lang naman yung wire wheel, wag lang yung... Ano pa ba ibang ginagawa? Yung kinukudkod ng blade, no? Kasi madadagdagan yung laki ng compression. Sayang naman. Yung valve, kumbaga para lapat na lapat, walang singaw. Yeah. Mamaya turo ko rin kung paano ang positioning. Ha? Okay lang yan. Tabi mo na yan, Pip. Kumbaga, para malaman yung pagkaka-install. Kasi iba-vlog natin lahat ng tungkol sa pagre-refresh ng makina. In a proper way. In a proper way. So, bali dito mga bossing, tatanggalin na natin yung base gasket na mga nagmarka, yung mga naiiwan. Ito, lalo na to. Dali lang naman yan. Pwede nyo, Rory. Yung. Okay. Ayan. Kukunin yan. Ano yung ano. Pwede eh. Oo, kaingit eh. Hindi ka tulad doon sa atin eh. Bulok na kasi. Magpakinabangan na kasi na matagal na pala. Kaya nga eh. Nga pala mga bossing, pakita ko na sa inyo nilinis sa bahay niyo. Okay. Ayan lang. Mga naka-separate na. Mga nakaano na lahat, nakaayos na. Bali dito na lang kami magbibuild sa loob. Para malakas yung ilaw. Kasi pag sa labas, pangat ilaw na papatong namin dyan yung makina. So start na tayo sa head. Ayan, malinis na. Nga pala, Pete, nakalimutan tayo. I-wire wheel pala natin to lahat. Oo nga pala. Ilagay natin sa... Maganda yung kalawang. Basta pag kinalawang ko rin no? Okay. So ayan, gagamit tayo ng wire brush, mga bossing. Parang pangtanggal lang ng mga pinagmansyahan ng combustion. Right, hawakan ko tapos si Yopip mag-ano. Malinis na. Pwede na yan. Sunod natin yung piston.